Good morning. Hello, welcome sa apps natin ngayon. Bali, yung apps natin na yun is the controller. Pwede siya sa Android tsaka sa PC base. And then, tayo router na din siya. Pwede siyang, yung router mo ilagay mo dito ay pwede. And then, si router, dito tayo mag-add ang router niya. Sa akin, naka-VPN ako. Gamit ko yung kay Rio na VPN. Yan, yung API port. Bali, connection nyo to is API port lang po siya. And then password, encrypted TLS. Kung naka-secured TLS kayo or may certificate kayo, pwede nyo ito gamitin. Kung wala naman, uncheck nyo lang. Kung iti-test nyo, yan, connected siya. Yan, pwede siya via remote or locally. Ito, scan router nyo. Pwede siya local. Yan, pwede siya i-add yan. Pwede nyo i-add yan dito kung local siya. And then, voucher. Ito sa hotspot natin na voucher generator. Bali, gusto nyo mag-test tayo. Isa or tapos voucher length. Ilan ba? Apat. Try natin apat. And then, profile niya. Kung anong profile na gagamitin natin. Voucher. Ang voucher profile natin. And then prefix, kung ano yung first letter mo lalabas sa voucher. Tapos, uptime limit, kung ilang days or hours expiration niya. Sa akin, try ko 1 hour. And then yung price, kung kano, 1 hour. Lagay mo dito 5 piso. P. Tapos, 5 piso. Lagay mo dyan, 5. And then validity, kung ilang days yung validity niya. Days or hours yung validity. Sa akin, nilalagay ko ng 1 day. Kung D is 1 day, kung bahal na kayo kung ano lalagay nyo dyan. Basta H is R, yan. Kung 1 day, D. Tapos try natin generate. Yan. Yun yung code natin, lumabas na. Kung nyo print, ito yung ano niya pag na-print siya. Yan. Black, white lang po. Tapos try natin copy to. Check natin sa hotspot. Close natin yan. Check natin sa accounts. Ito yung sa hotspot natin. Ito yung mga lahat ng mga voucher. I-search natin yung nakrate natin kanina. Yan. Yan yung voucher natin. Pwede siya ma-edit. Lagay mo dito yung password kung may password kayo. Voucher, kung anong about profile niya. Tapos uptime limit. Pwede mo ma-edit. Or pwede mo ma-delete. I-delete natin. Yun, delete na siya. Ito yung mga natin, voucher. So, check natin sa active. Dito, nakikita natin yung lahat ng active devices natin na nakakonect. Pwede mo yan i-disconnect. Yan, disconnect session. Madi-disconnect mo yan. Or i-delete mo siya. Tapos check natin dito sa sa isang area natin. Yan yung mga nakang area natin. Dito, pwede ka magdagdag pa ng microtip kung gusto mo. And then, check natin sa PPPoE. Sa PPPoE, pwede ka dito mag-create ng PPPoE accounts. Di baka sa akin. Iba yung tapos yung na-open ko. Saglit. So, balik tayo. Then, pili tayo ng vendo. MikroTik house. Tapos, dito tayo sa sa kabila. Yan, sa kabilang MikroTik ko. Try natin create ng hotspot. Hotspot PPPoE. 1. De La Cruz. Yan. Tapos, pili tayo ng profile niya. 20 bps yung plan niya. Tapos, kung may remote address ka, pwede mo ilagay dyan. Kung wala naman, leave lang mo lang. Then, amount. Yan yung amount na price natin dyan. 750. Try natin. And then, cycle. Kung monthly ka magsingil or weekly. Kadalasan, di ba, monthly yan eh. Then, kung kailan mo siya singilin, 30. So, yan, yung number niya, mobile number, kung gusto nyo sa SMS reminder, pwede. 0976, try natin. So, add client natin. Yun. PPPoE client, added. Check natin dito. Yan, si Juan na. Offline pa. Pag nakalagay na yan sa V5 nyo or V6 or ano yung router nyo, lalabas yan na mag-online siya. Tapos yung dollar sign na yan yung collect. And then, pwede nyo din i-edit dito, edit nyo. Tsaka kung may mga na kayo, may mga existing PPPoE, pwede nyo i-edit lang, lagyan nyo ng amount, cycle, tsaka number para sa pag-collect nyo, tsaka auto, cut off, tsaka and then dito, sa plan overdue, dito nyo nilalagay yung expired plan. Kung may mga payment reminder kayo, kung naka-set up na sa expired, pwede nyo dito ilagay yung expired plan. So dito, wala pa ako expired plan, lipat tayo sa isa kong area. Dito, naka-set up na yung suspend. Ito yung expired plan ko, naka-set up. And then, pagkatapos na set up nyan, kung wala pa kayo, pwede kayo mag-create ng expired plan. And then, sa grace period, kayo na bahala pumili ang grace period nyo. Log only, ito, ilalag niya lang na expired yung mga user na overdue, ilalag niya lang. Ito yung cut off for real, bali automatic nga ika-cut yung yung mga expired na plan. Bali papasok yun dito sa expired na plans. Or may payment reminder kayo, automatic yan, magre-remind yan sa kanila. And then, yan, naka-enable yan. Pagkatapos nyo pumili ng ganyan, yung suspend, mode, kung anong mode sa inyo, install nyo lang, tsaka update. O kung gusto nyo man tanggalin yung auto
automatic cut off, pwede nyo man i-remove sa router. And then sa akin, nakikita nyo, may overdue na siya. So yan, offline na. Tayong patay yung node. Baka naka-off na yung yung uno. Pwede ko yan i-expired. Yan. Pag clinic ko yung expired na yan, bali papasok yan dito sa expired na plan. Di-disconnect yan. And then kung i-collect ko yan, automatic yan magre-reconnect. Sa akin, overdue pa lang, wala pa sila sa grace period. Tapos pag pumasok sa grace period yan, automatic cut off yan. Yan lahat. Pwede mo i-edit yan. Yan. Kung wala ka pang ganito, expired or collect, edit mo lang. Tapos lagay mo yung amount, tsaka monthly cycle, tsaka number niya. Ito sa test is may may number, sample number yan. Gana lang yan pag sa mga mobile phones. Sa PC version, wala tayo sa PC version ng ganyan. And then sa Vendo, ito sa Vendo, Easy Expand, nagamit ito sa sa One Wi-Fi. Lagay mo yung VLAN ID mo, tapos sample VLAN 15, tapos IP ng VLAN 15.1/24, mag-type tayo ganyan. And then automatic na yan, auto gateway, DNS, automatic. Tapos address per MAC, ito sa hotspot. Pag naglagay ka ng hotspot mo na address per MAC, kung yun naka-enable, 1 ba or 2? Kadalasan nakikita ko sa iba is 1. Address per MAC nila, set mo lang yung 1. This time, DNS, tsaka gateway, naka-auto lang yan. Tapos press mo lang yung expand. Pag na yan ng VLANs para mag-expand ka ng Vendo. Automatic na yan. And then dito sa node or NodeMQ boards, scan ka yan. Scan niya yung lahat sa DHCP list mo. Makikita mo lahat ng Vendo mo. Kung naka-online, yan, active siya, active. Naka-bound yan, naka-static na lahat yan. Pwede mo i-edit yan yung name pa yung niya, IP address. Pag nag-scan ka, makikita mo yung mga bagong deploy. Iba yung IP address, yung gusto mo gawing static yan, dito mo lang babaguhin. Tapos save mo lang. And then yung mga Vendo mo pala, pwede mo yung ma-access. Pero via local lang. Pero sa sa remote, kung may na port forward mo yung yung mo, pwede mo siya ma-access. Yan, pwede mo ma-access PTP na yan. Yan. And then sa sales, makita natin yan. Makikita natin lahat ng sales natin. And then 11 na online na clients. Dito, pwede mo siya manual na expired. Kung overdue na talaga. Expired yan. Then expired, press mo lang yung expired na yan. And then ito yung mga sales natin ng Vendo. Yan. This week or today. Tapos SMS reminder natin, automatic. Automatic yan, babasahin niyo yung lahat ng mga PPUE. May numbers. Doon, send to all. Pero gumagana lang yan sa mga mobile devices natin. Sa cellphone lang yan gumagana. Bali, edit nyo lang to. Kung gusto niyo i-remind, magsisend reminder. Edit nyo lang to yung text. Tapos, one click lang, magsisend ng reminder yan kung expired na yung mga user. So ito, multi-router yan, Sarah. Pwede yan, kahit ilang router yan. VPN man or local. So, yun lang sa system natin. Auto cut off na. Tapos, magdadagdag pa ako dito ng IPOE soon. Tapos, visit natin yung website natin. Website natin ay yung website natin. Ito yung website. Visit natin dito. Tapos, mag-update ako dito ng panibagong mga